Hello, good morning everyone. Of course, sa aking mga followers, subscribers, mga upcoming subscribers, amigo, amiga. Good morning again sa inyong lahat. Thank you sa walang sawang support sa aking YouTube channel po sa ngayon. Siyempre magandang weather, medyo magandang araw dito sa Mindanao po. So mag-ingat palagi. Siyempre of course, kailangan natin mag-ingat lalo na sa araw ngayon na napakainit po. Kung ulan po, hirap po talaga magbiyahe. So, kailangan mo ng payong o panakip sa iyong ulo, kailangan may kalo para proteksyonan ang napakainit na temperatura. Kung hindi niyo alam, mainit talaga ang FPL na sa inyong mga what you call humidity o naramdaman ninyo. So, ngayon, dito naman tayo mag-usap o regarding sa mga balita, chismis, breaking balita sa paglitis ng sa paglitis ng impeachment trial sa ating Vice Presidente no other than Sara Duterte po. So, sa ngayon is I think mga 13 days na ang paglitis. So, ang gasto niyan is 25 million a day. So, malaki-laki na rin yan. So, kaya na magkwenta ha. So, regarding po sa iyang kaso na ngayon ay sa paglustay nga ng mga what we call confidential fund dahil nga hindi yata siya nagustuhan sa mga prosecution. Kaya nga, paglulus tayo sa mga budget sa confidential fund nga. So ngayon, dito muna tayo bago mag-upisa sa what we call sa confidential ng dating Pangulong Duterte Rodrigo po na baka hindi na alam kung magkano ang confidential sa ating dating presidente. Alamin ninyo dahil ang confidential ng ating dating Presidente Rodrigo Duterte ay 2.3 billion po a year. Ganyan po ang iyang confidential. Hindi man lang malaki, no? So, dito, pagdating sa paglingkod ng ating mahal na magaling na presidente na Ferdinand Marcos Jr. ay lumobo, naging 4.50 billion po a year. Ganyan po ang nangyari po. So, in the following year, 2022, that is to 4.5 billion po, 4.50 billion po a year. So, in the next following year, year 23, that is tumaas na naman konti man lang, kaya naging 4.56 billion po a year. Ganyan po ang confidential ng ating mahal na presidente ng Pilipinas. So, pinlaki po, no? Napalaking pera po, malaki na po yan. Hanggang sa present of year, tuloy-tuloy po yan. 4 something billion po. So, year 2026 po, 2026, maintain po. 4.56 billion po. 4.56 billion po a year. Napakalaki po. So, dito tayo sa ating BP na pag-list daw na combination ng 125 million po in 11 days. Ganyan po. Kaya kailangan na resibo para makita ang mga what ko depensa po. So, ganyan po. So, makinig po tayo sa balita regarding po itong chismis dokumentaryo sa interview ni Boy Abunda kay Atty. Guanson po. Tingnan natin. Trabaho daw ng kampo ni VP Sara ang magpakalat ng fake news ayon sa prosekusyon, pati ang pagpapatagal umano sa paglilitis. Estratehiya rin daw ng depensa. Yan ang Adject to Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes. Sa mga nakalipas na araw, yan po daw ang strategy ni VP Sara sa pagpatagal ng paglilitis ng kanyang kaso. Yan ang sinabi ng magaling na congressman no other than from Mindanao. Sa Mindanao, yung sa what we call Lanao Data yun area, what we call na pagpatagal na investigation sa kaso na ito. Si Congressman Magaling in Mindanao, no other than Congressman Adjong. nakita ro ng prosekusyon na pilit pinapatagal ng defense team ang paglilitis laban kay VP Sara. Sa eksklusibong panayam ng Abante, sinabi ni House Trial spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong na isa raw itong estratehiya ng depensa para manalo sa laban.
all understand that the impeachment trial is half political and half legal, di ba? And the senators would, apart from appreciating the evidence, they would also listen to the call of the people. Eh, kung mababa yung turnout sa engagement sa publiko, talagang ang mga, talagang it will actually impact on the way the Senate acting as impeachment court would approach the entire case. Kabilang sa umano'y delaying tactics ng depensa ay ang hindi pag-stipulate o pagsang-ayon sa mga dokumentong hawak ng prosekusyon kaugnay sa paggamit ng opisina ni VP Sara ng confidential funds. Una na rin inirekomenda ng prosekusyon sa impeachment court na gamitin ang mga dokumento ng depensa kagaya ng mga acknowledgement receipts pero hindi pa rin dito sumang-ayon ang kampo ng bise. Kasi the trial should be used dedicatedly for the presentation of evidence and the direct and cross-examination of witnesses. Ba't natin gagamitin para sa comparing of notes, and comparing of documents, comparing of markings, when we can do that, and we have already did that during the pre-trial conference. What other reasons is there other than delaying? Maliban sa pagpapatagal ng paglilitis, estratehiya raw ng mga nasa panig ng kilawang Pangulo ang magpakalat ng fake news. Yan po ang balita regarding po sa documentary Jesus Balita Bigyan Balita sa aking YouTube channel. Again, thank you everyone sa aking yung gawang YouTube channel, and don't forget to like to share po. Sana ay nagustuhan nyo sa aking YouTube channel para pag na may bagong nagawa na YouTube, of course automatic po yan, bigyan ko ng notification sa YouTube na yan na po ay mayroon akong bagong gawa. So again, thank you sa inyong lahat. Mag-ingat po. God bless everyone. Don't forget to pray and to subscribe, o siyempre what to call, take care of your what to call health, because our health is our wealth po. Kapital po yan sa ating sarili. That's why you have to take care everyone. Bye-bye and God bless everyone po. Thank you. Bye-bye.